Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang nagganap na scam. Ayan, scam na naman. Ayan, sabi rito ay Hong Kong police, scammers impersonating Binance is still reported $446,000. Yan, meron daw pong mga scammers ang nag-i-impersonate kay Binance. Ibig pong sabihin ng impersonation ay nagpapanggap na sila po ay ang crypto exchange na si Binance. Ayan, yan po ang ginagawa ng mga scammers. Kaya mag-ingat po tayo. Talagang usong-uso na ngayon or talagang ito na yung ginagamit ng mga scammers ngayon. Nag-i-impersonate po sila ng mga kilala na mga tao, hindi lamang mga tao kundi maging mga iba't ibang mga platforms katulad ni Binance. At ayan, meron po silang nagawang yan, nakawin na malaking halaga ng pera na umaabot ng $446,000. Ayan, ayon po yan sa Hong Kong Police. Ayan, mag-ingat po talaga tayo kasi maraming mga yung taktika ngayon ng mga scammer ay ang mag-impersonate or magpanggap. Yan, magpanggap na mga kilalang mga tao at mga yan mga yung mga platform na talagang yan, kilalang mga platform na rin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan na nga po mga ka-crypto, ang sabi rito ay local reports reveal that fraudster claiming to be Binance have stolen over 3.5 million Hong Kong dollars. Ayan, Hong Kong dollars po pala ito. Ayan, kasi naganap po yata yung insidente na ito sa bansang Hong Kong. Ayan, 3.5 million Hong Kong dollars from victims. Ayan. Sabi rito ay Binance popularity as a cryptocurrency exchange has made the platform a preferred option for fraudsters targeting unsuspecting investors. Ayan, totoo po yan. Si Binance po kasi ang number 1 na cryptocurrency exchange sa buong mundo. Ayan, talagang maaasahan kasi siya. Talagang napakaganda yung kanilang platform. Kaya hindi maiwasan na ito ay gamitin ng mga scammers, mga fraudster, yan para makapanloko ng mga tao. In a recent development, the Hong Kong police revealed an influx in the number of citizens contacting the agency to report being affected by a Binance phishing scam. Ayan, Binance phishing scam po ang paraan ng mga manlolokong tao. Ayan, ginagamit nila yung pangalan na Binance. Kaya, ayan, ang hindi po maganda rito ay nasisira yung pangalan ni Binance. At ayan, according to the local news agency, Ming Pao, the Hong Kong police have received a report of 11 such cases in the past 2 weeks. Ayan, 11 na kaso kaagad sa loob lamang ng 2 linggo. Victims claim to have lost a combined 3.5 million Hong Kong dollars, approximately $446,000, with the culprit primarily using social media platforms. Ayan. Grabe po, ang daming napakadaling maloko. Ayan, ginamit po ng mga scammers yung mga social media platforms lamang sa panlulokong ito. Kaya pala mas lalong dumarami ang mga scammers kasi maraming mga taong napakadaling maloko. Yan. Hindi po darami ang hindi po magiging talamak or hindi po darami ang mga taong manloloko or scammers kung yung mga tao ay hindi madaling maloko. Yan. Yun pala ay talagang marami talagang mga taong sobrang napakadaling lokohin. Kaya yan, hindi po sila yan maging dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas ay talagang marami na rin pong mga taong naloloko ng mga scammers. Kaya yan, hindi talaga titigil ang mga scammers. Yan kasi malaki yung kanilang
mga nakukuha. Yan, yung kanilang mga nananakaw. Kaya maski makulong pa ang mga yan ay siguro ay makakalaya na rin yan. Makakalaya na rin yan kasi pwede siguro ay ayos lang sa kanila ang makulong. Ayan, kasi malaki naman yung kanilang nakuha sa panloloko. Ayan, siguro kung pag makakalabas siguro sila, yan, sa tingin ko ay parang hindi po yata kasi mabigat ang parusa ng mga scammers. Kaya ayan, the report also sheds light on the tactics used by the fraudster. The victims received messages with a link leading to a website that resembles the Binance homepage. Upon visiting the malicious site and providing their login details, the fraudsters use the credentials to access the victim's main Binance account to siphon their asset. Yan, ganyan lamang po kasimple yung strategy ng mga scammers. Yan, gamit po ang mga common na social media. Yan, ay magsisend po sila ng mga link. Yan, mga link papunta sa kanilang mga website na kanilang ginawang website na kamukha ng website ni Binance. At ngayon, yung kanilang mga biktima na mga users ay i-click naman nila yung link na ito. At dyan po sila maglalagin. Ayan. Siguro yung link na ito ay papunta sa website ni Binance. Tapos siguro papakitaan sila na yan, mag-login ka dito para makuha mo yung bonus na ganito. Ayan, meron kang makukuha kung pag maglalagin ka ngayon. Ayan, dito sa iyong account. Ayan, ganyan siguro yung mga pang-akit ng mga scammers. Pero ang hindi alam ng mga biktima ay mga phishing na website pala ito. Ayan, ginawa lamang nila na nag-i-impersonate sa website ng Binance. Ngayon, kung pag-clinic nila ito at in-enter nila, linagay nila, nag-login sila gamit ang kanilang yung kanilang mga login details kay Binance. Ayan, nakilag na yan. Nakuha na ng mga scammers yung login details ng kanilang biktima. At yan po ang gagamitin nila para ma-access ang kanilang Binance account. Yan, yung Binance account ng kanilang victim. At sunod ay yan, mabilis po nilang kukunin or nanakawin yung lahat ng laman nito hanggang sa tuluyang maubos na ito. Kaya yan po, napakasimple lamang yung taktika ng mga scammers. Ayan. Kaya para sa lahat, yan, para sa lahat ay talagang kailangan po nating mag-ingat sa pagkiklik ng mga links. Yan, yung mga links na lalong-lalo na yung mga links na sinishare nila sa mga social media. Maging sa mga emails na rin. Ayan, kaya dapat i-double check po natin yung URL address. Yan, pagdating sa mga websites, mga phishing sites, websites. Kasi dahil po sa mamadali natin ay kung minsan ay hindi po natin yan chine-check, ay yan, dyan po tayo nabibiktima. Kaya yan, basta pagdating po sa lalong-lalo na pagdating sa mga financial assets natin dito sa online, ay dapat talagang wag po tayong magmadali. Ayan, talagang dapat ay slowly but safely. Ayan. Kaya ayan ang masasabi ko dito, ang payo sa lahat, bago tayo, mas maigi na wag tayong mag-click ng mga links sa mga social media natin ngayon. Ayan, at kung pagbibisita tayo sa isang website, ayan, katulad ng website ni Binance, ay i-double check natin lagi yung URL address nito kung tayo ba ay nasa tama na website at hindi isang peke na website. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.